Tuloy-tuloy naman ang paghahakot sa tambak na basurang inanod sa creek sa Baclaran. Para po sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, paano ba napadpad dyan ang sangkaterbang basura? Yes, Angela, parte nga kasi itong Redemptorist Channel ng Manila Bay kaya naman hindi na daw kataka-taka kung bakit dito na dinadala ng anod ng Manila Bay yung mga basura, no. Ayon din kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares nung nakakausap natin siya kanina, kapag daw high tide ang Manila Bay, talagang ito raw yung parang nagiging catch basin ng mga basura itong Redemptorist Channel, no. Kaya naman naiipon yung mga basura, no, from different city, kaya dito na inanod, no. At kwento pa sa atin, Angela, ay iba-iba kasi yung mga pinanggalingan nitong mga basura at hindi nga lang daw ito sa Parañaque. Kaya naman at tuloy-tuloy yung ginagawa nilang paghakot ng basura, ano. At kanina rin nakausap natin, or kanina sinabi rin ni DPWH Secretary Vince Dizon, no, na dahil din sa overflow na basura kaya naman talagang hinatak at natampak yung mga basura dito, no, dahil nga rin daw talaga sa dami at dahil na rin sa mga iba't ibang mga malalaking mga basura na bumara sa mga drainage, kaya walang naging way yung basura kung hindi dito anurin sa Redemptorist Channel. Angela? Well, Francis, sino-sino ba ang mga nagtulong-tulong dyan para mapabilis yung kanilang paglilinis? Yes, Angela, andito nga ang MMDA, ang DPWH at ang LGU ng Parañaque upang magsagawa ng clearing operation. Actually, kahapon pa nga raw sila nag-umpisa maghakot ng basura at as of ngayong araw na ito, ay more than 20 na truck ng araw ng mga basura ang kanilang nahakot kung saan dadalhin nga nila yan sa dump sites sa San Mateo, Rizal, ano. At ayon din kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares, tuloy-tuloy yung gagawin nilang paglilinis dito at mas marami rin yung nakikita nating mga worker from LGU ng Parañaque, from MMDA at yung mga miyembro or parte nitong tupad na tumutulong din para maghakot ng basura dito sa may creek nga dito sa Baclaran. Well, Francis, napapansin din natin may mga ibang lumulublob pa mismo sa tubig para maglinis. May ginagawa bang pag-iingat para hindi sila magkasakit? Yes, yes, Angela. Titiyak naman ng Parañaque LGU na itong mga worker, lalo na itong mga membro ng sentro, makakatanggap daw sila ng doxycycline, no? Nakainom naman daw silang doxycycline, and after this clearing operation na isinasagawa ngayon ay patuloy din sila makakatanggap ng medikasyon, no, yung parang ang paunang lunas, kumbaga hindi na lumala yung kung ano man yung makuha nilang sakit, lalo na yung leptospirosis, dahil alam naman natin na medyo matumi talaga yung tubig na pinaglulubluban mismo ng mga worker o ng mga membro ng sentro MMDA, no, na naghahakot ng basura dito. Kaya ang action nga dyan ng LGU magbibigay sila ng medikasyon para doon sa mga worker na talagang halos ilang oras na nakalublob dito sa tubig ng creek. Francis, magmula nang sila ay magsimulang maglinis at maghakot ng basura dyan, ilang truck na ba ng basura ang mga nagamit nila para malikom nga yung mga basura? Kahapon nag-start sila, around 15 trucks daw ang nahakot, punong-puno. At ngayon, tinatayang nasa mahigit 10 truck, malalaking truck ng basura na ang nakuha nila dito, ano. At pagpapatuloy pang araw itong ginagawa nilang clearing ops, at patuloy din yung nakikita nating pagdating ng mga truck, no, na naghahakot ng basura. Actually ngayon medyo naka-break time yung mga worker, no, at provided naman ng LGU at ng government na nakakasakop dito
yung pagkain ng mga workers. So tuloy-tuloy yung magiging trabaho daw nila after nila magpahinga kahit papaano. Kailan daw ba, Francis, yung target nila matapos yung paglilinis nila dyan? At ano ngayon yung pinakapaalala ng mga otoridad sa publiko? Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aabutin daw o yung target nilang within this week or 2 weeks malinis na itong Redemptorist Channel. No? At malinis na nga at mawala na itong mga basurang ito. At kung hindi naman daw within this week, talaga abutin ng dalawang linggo bago tuluyang malinis at maalis yung mga basura dito. Kaya paalala ng mga otoridad, lalong-lalo na doon sa ating mga kapatid na mga residential, lalo na sa residential area na nakakasakop o sa paligid nitong Manila Bay, ay maging responsable sa pagtapon ng basura, lalong-lalo na nga yung mga maliliit na sachet, yung mga pinagkainan, yung mga shampoo, sabon na ginamit natin, itapon daw sa tamang basurahan dahil nga raw pagdating ng panahon, talagang babalik din sa atin kung ano yung mga itinapon nating mga basura, lalong-lalo na kung saan-saan lang natin dinidispose. At yun daw kasi ang dahilan kung bakit nagbabara ang iba't ibang drainage dito sa Metro Manila. Okay, so Angela? Francis, meron din ba silang sinabi dyan, moving forward, kung ano yung gagawin na hakbang ng mga LGU? Kasi kailangan tulong-tulong sila dyan dahil nagmula ang mga basura kung saan-saan, sa Manila, 'di ba? At kung saan pa. Meron ba sila sinabi moving forward kung ano yung mga hakbang na maaari nilang gawin para hindi na maulit ito? Los Angeles, si Parañaque City Mayor lamang ang nakausap natin ukol nga dito. No? Parañaque City Mayor Edwin Olivares lamang ang nakausap natin dito. At ayon nga sa kanya, nakipag-coordinate nga raw siya sa MMDA upang maglagay ng trash trap pa doon sa may makapagal. Itong mga nakita nga natin sa may bandang gitna, maglalagay pa raw ng trash trap para doon pala maharang na yung mga basura o posibleng basura na mapadpad dito sa Redemptorist Channel. Pero as nakikita kasi natin, isa rin daw kasi sa evaluation assessment na nakita kanina ni Secretary Dizon, naputol daw yung trash trap, pero as we can see right now, buo pa rin naman yung trash trap na naandito ayon sa gitna. So meaning yung pangalawang sabi din, pangalawang assessment naman ni Secretary Dizon, overflowing daw talaga yung mga basura, kaya mas dumami o mas natambak sila dito sa gitna o dito sa mismong unahan nitong Redemptorist Channel. So far yun pa lang naman yung sinabi sa atin ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na coordinate na siya sa MMDA. Wala, abangan natin kung ano ang magiging aksyon ng pamahalaan dyan dahil ang Solid Waste Management System Act ay isa sa mga ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.